Since nakalaya na po si Senator De Lima, nabigyan na ho ba tayo ng pagkakataon, Senator, na makausap si dating Senator De Lima at dati ring Secretary ng Department of Justice, Senator? Hindi pa, at ayon sa balita, siya po nagpunta sa Pangasinan kahapon sa Manawag at nagdasal at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang paglaya sa jail. Okay. Unang-una po, Mr. Senate President, nais po naming hingin ang inyo pong pananaw doon po sa naging takbo ng kaso ni dating Senator De Lima. Una, doon po sa inabot ito ng 6 na buwan o 6 na taon at 9 na buwan o halos 7 taon, no? Mabigat ho ba na kaso ba ito o naimpluwensyahan lang anuman pong paraan, Mr. Senate President? Yung sa akin, malaking pagkakamali yung tumagal ng ganyang kahaba ang kaso at nakita naman natin na talagang sinadya ng prosecution na pahabain ang kaso para habang nakakulong si Laila De Lima. Sa akin po, ito'y pagkakataon para ang ating Korte Suprema magkaroon ng pag-review dito po kaso ito. Dito kaso ni Laila De Lima. Bakit ba ganun? Bakit nangyari ito na halos 7 taon na hindi nagkaroon ng trial at ng decision? Hindi po maganda ito dahilan sa hindi na po si Laila De Lima. Marami po sa ating mga kababayan ay nandoon sa loob ng kulungan at hindi po papalaya kahit walang kasalanan dahil ang kaso po hindi tapos. Kaya ito'y pagkakataon ng Korte Suprema to review the procedure and make sure that this thing will not happen again. Ngayon, may isang punto pa. Alam mo, hindi naman po pwedeng ganito kahaba kinulong ang isang tao na walang kasalanan. At sa ating batas, Revised Penal Code, kung sino man ang naghimok o nanakot sa testigo na mag-testify sa isang kaso under oath, falsely, ibig sabihin mag-testify siya, nagsisinungaling siya, ay mayroon pong parusa ito. Ito po itawag natin sa batas na subornation of perjury. Ibig sabihin, kung sino man ang naghimok o nanakot sa mga testigo na magbigay ng kasinungalingan o magsabi ng kasinungalingan sa husgado, ay pinaparusahan po sa ating Revised Penal Code ng pagkulong na 10 taon. Ngayon, doon po dito sa kasong ito, si former Corrections Bureau Chief Rafael Ragos. Ang sinabi niya, pinilit siyang pumirma ng mga affidavit na laban kay Laila De Lima sa utos po ng dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kaya sa akin pong paningin, kung talagang ito po'y pwedeng basihan na masampahan ng kaso si Vitaliano Aguirre ng subornation of perjury. At may parusa po ito ng 10 taon pagkukulong dahil sa pinilit niya o kinuwers niya sa ayon kay Rafael Ragos, pinilit niya si Ragos na magsabi ng kasinungalingan laban kay Laila De Lima sa husgado. Okay. Mr. Senate President, balikan ko lamang yung nababanggit po ninyo kanina, no, na dapat ay investigahan ito ng Korte Suprema at dapat makita upang sa ganun hindi na ito maulit. Meron na bang, sa mga nakalipas ng mga taon, meron na bang ganitong mga nangyari pa, Mr. Senate President, sa pagkakalam ho ninyo, bilang dati rin pong kalihim ng Department of Justice? Sir? Mayroon din dyan mga pagkakataon na humahaba at kaya ito'y pwedeng gamitin ng Korte Suprema na isang modelo kung bakit ganito ang nangyari. Bakit na-delay ang disposition ng kaso, ang paglilitis. At dahil dito sa aking tingin, pwedeng magkaroon ng maging basihan ng pag-aaral ng Korte Suprema sa proseso, sa rules of court, para po hindi maulit ang ganitong klaseng pangyayari na mukhang sinadya
mukhang sinadya ng prosecution ang pag-delay ng kaso para mahabang nakapiit si Secretary de Lima, nakakulong po ng halos 7 taon. Okay. Ang ating katandem, Mr. Senate President, si Bongbong Ever, may mga karagdagang katanungan. Bongbong Ever? Yes, Mr. Senate President, may lumabas po na impormasyon na may sinabi raw po kayo na maaari pong pananagutan sa mga nagbaliktaran pong mga testigo sa kaso ni Senator De Lima, ang dating Justice Secretary na si Attorney Aguirre. Is this accurate po ba, Mr. Senator? Ang sinabi ko, may pananagutan si former Justice Secretary Aguirre doon sa mga sinabi ng testigo, particularly si Rafael Ragos, na siya po ay kinuwers at tinakot ng Vitaliano Aguirre para magtestigo laban kay Laila de Lima, at ang testimony niya ay isang kasinungalingan. Yan po ay ang tawag natin sa ating batas ay subornation of perjury. Ibig sabihin, mayroon tayong krimen na perjury. Pero ito perjury rin dahilan sa yung ginawa dito ni Secretary Aguirre ay tinakot at inutusan ayon kay Rafael Ragos. Si Rafael Ragos para mag-testify against Lilian de Lima. Okay. Ultimately po, Mr. Senate President, maaari po bang mahabol ang dati pong Pangulo na si former President Rodrigo Duterte sa kaso po ni Senator De Lima, knowing na marami po siyang naging pahayag hinggil po dito sa kaso po ni former Senator Leila De Lima, Mr. Senate President? Ang kailangan po ng ebidensya at ang statement sa media ay hindi pwedeng iyan ang ebidensya. Kailangan mayroong direct evidence na talagang nakialam at sinadyang pahabain ang kaso o magbigay ng paharap ng testigo na nagsisinungaling ang dating Pangulong Duterte. So, hindi po, kailangan po may ebidensya. In fairness, wala pong ebidensya ngayon na naihaharap. Maliban po sa mga media statements which are hindi po pwedeng magiging basihan ng kaso yung sinasabi sa dyaryo o sa radyo, dahilan sa yun po ay magiging hearsay. Okay. Mr. Senate President, sir, kahapon na interview namin ang legal counsel nitong si dating Senator De Lima, at nababanggit niya doon sa naging pag-uusap nila ni dating Senator De Lima that there will be a day of reckoning. Sabi ho ito ni Attorney Tacardon kahapon. Ngayon, natanong ho namin kung sino ho yung pinapatungkulan ho dito, sino ho yung maaaring kasuhan ng kampo ho ni dating Senator De Lima. Hindi po sila nagbigay ng pangalan kung sino pong pinapatungkulan. Ngayon, ano po ang pwede ho nating maipayo kay Senator De Lima? Saan po siya pwedeng magsimula with that day of reckoning na nababanggit po niya, Mr. Senator? Magsisimula siya panakausapin si dating Muntinlupa Bureau Chief na si Rafael Ragos na ilagay sa isang affidavit yung kanyang sinasabi na pinilit siya ni Vitaliano Aguirre na magtestigo ng kasinungalingan laban kay Laila de Lima. That is where it starts. Pag mayroon ng ganun, then a case can be filed in the Fiscal's Office against Vitaliano Aguirre, to make Vitaliano Aguirre accountable for tinatawag nating subornation of perjury na mayroong 10 taon na pagkulong. Ngayon, kung mayroon pang ibang tao na may ebidensya na kung saan makikita sa ebidensya na siya po ang nag-utos at nag-utos na magtestigo laban kay De Lima sa mga kasinungalingan dito sa kaso ito, iyan po ay magiging masapahan nila kaso. Ngunit, kailangan po may ebidensya. Okay. Thank you so much po sa pagpapaunlak din ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap ngayong umaga, Mr. Senate President. Panghuli na siguro, kung nais natin magbigay ng payo sa kampo ni dating Senator De Lima after nitong 6 na taon or halos 7 taon na kanya pong pagkakulong, Mr. Senate President, sir.
Mabigat po ang dinaanan ng Secretary de Lima, ni Senator de Lima. Talagang hindi mo po yan pwedeng sabihin na hindi siya naghirap. Talagang naghirap. But I salute her for the principles that she upheld. Hindi po siya, pwede po siya mag-medical furlough. Ibig sabihin she can be released in the hospital. Lalo na po nung siya ay ginawang hostage. Kung yung malaala, ginawa siyang hostage ng isang detainee. It could have been a basis for her to be confined in a hospital. Tawag natin hospital confinement at hindi po doon sa pulungan sa Camp Crame. Ngunit pinanindigan ni Secretary de Lima na siya po ay walang kasalanan at dapat bigyan siya ng bail, hindi lang po hospital confinement, kundi dapat i-release na siya. And there I salute Secretary de Lima for the principles that she showed, her strength of character. Kasi madali po, matagal na siya nakulong. Madaling sabihin, sige, payag na ako, ilagay niyo ko sa hospital. Hindi po pumayag hindi po ganun. Secretary de Lima stood her ground, and today and yesterday, justice was seen to be working, delayed but still working. So I congratulate Secretary de Lima for her fortitude in facing the odds that was thrown on her path. Thank you so much, Mr. Senate President, sir. Ingat po kayo, Senator. Thank you very much. Mga kabumbog Star Nation, ang dati pong nagsilbi bilang Senate President ng Senado ng Pilipinas at dati rin pong nagsilbi bilang kalihim ng Department of Justice si dating Senate President Franklin Drilon.